Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang mga pinaka-critical at pinag-uusap ang issue sa larangan ng defense at military modernization ng Pilipinas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang patuloy na laban ng Lockheed Martin para sa multi-role fighter jet project ng Pilipinas, kahit patila lamang na ang subgripan sa procurement process. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kahit maraming ulat na mas pinapabura na ngayon ang subgripan E-F, hindi sumusuko ang Lockheed Martin. Nitong July 3, 2025 at July 8, 2025, sunod-sunod na posts ang inilabas ng opisyal na Facebook page ng Lockheed Martin, malinaw na target ang Philippine audience. Unang post, July 8, 2025, binigyang diin nila ang Auto Ground Collision Avoidance System, Auto GCAS, na naka-integrate sa lahat ng F-16 Block 70 jets. Isa itong advanced safety system na kayang magligtas ng buhay ng piloto sa pamamagitan ng automatic evasive maneuvers kung may banta ng ground collision. Ayon sa Lockheed Martin, magiging malaking tulong ito para sa ating mga piloto sa Philippine Air Force, dahil nagbibigay ito ng dagdag na kumpiyansa sa paglipad, knowing na ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay may built-in protection. Pangalawang post, July 3, 2025, isang mensahe ng pakikiisa at respeto sa ika-78 anibersaryo ng Philippine Air Force. Ang sabi nila, "We honor those who demonstrate an enduring commitment to critically important missions. We're proud to stand alongside you in safeguarding the skies and advancing national defense and look forward to continuing our long-standing partnership for generations to come." Malinaw, hindi lang ito simpleng pagbati. Isa rin itong diplomatic signaling na gusto pa rin nilang mapanatili ang ugnayan at papel nila sa modernisasyon ng PAF sa mga darating na dekada. At noong June 29, 2025, ilang araw bago ang anibersaryo ng PAF, naglabas sila ng testimonial mula kay Meneses Siren Balsheiser, isang F-16 pilot ng Lockheed Martin. Ang kanyang mensahe, "I want the best for the Philippines, and the F-16 is the key." Ang pahayag na ito ay parehong emosyonal at strategic. Ipinapakita nitong hindi lang negosyo ang habol ng Lockheed Martin, kundi genuine support at leadership sa US-Philippine Security Alliance. Ibinida rin dito kung paano makakatulong ang F-16 Block 70 sa pagtaas ng kakayahan ng ating Air Force sa harap ng mga evolving threats. Ngayong alam na natin na hindi pa sumusuko ang Lockheed Martin, dapat balikan natin ang teknikal na paghahambing ng Gripen E-F at F-16 Block 70. Gripen E-F. Mas mura ang acquisition at operational cost. STOL capability, short take-off and landing, ideal para sa mga island-based airstrips. Mas konti ang maintenance requirements. Sweden is neutral, less political baggage. F-16 Block 70, combat-proven sa iba't ibang theater of war. Mas malakas ang engine at mas maraming payload capacity. Mas advanced ang radar system, an APG-83 AESA. May Auto GCAS na nakakatulong sa pilot survivability. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na issue, ang political at strategic alignment. Bukod sa strategic alignment, may isa pang mahalagang konsiderasyon, interoperability at long-term logistics support. Ang F-16 ay kasalukuyang ginagamit ng mahigit 25 air forces sa buong mundo, kasama na ang mga key allies ng Pilipinas tulad ng South Korea, Japan, Taiwan, at syempre, ang United States. Ang ibig sabihin nito, mas madali ang coordination sa joint exercises, shared spare parts, at standardized training systems kung F-16 ang pipiliin ng Pilipinas. Sa kabilang banda, kahit maganda ang Gripen pagdating sa cost efficiency at STOL capabilities, limitado pa rin ang mga bansang gumagamit nito sa labas ng Europe. Kapag may kailangan tayong replacement parts, maintenance upgrades, o pilot exchange programs, mas magaan ang proseso kung globally standardized ang platform, at dito nangunguna ang F-16 Block 70. Isa pa, may usapin rin ng industrial participation. Ayon sa ilang ulat, bukas ang Lockheed Martin na mag-set up ng localized support infrastructure sa Pilipinas kung sakaling makuha nila ang kontrata.
Ito ay pwedeng lumikha ng trabaho para sa local engineers, technicians, at aerospace professionals, isang indirect boost sa ating defense industry. Pero wala pang official confirmation kung anong specific economic offsets ang inaalok ng parehong kampo. At hindi lang yan, kung tuluyang pumasok ang Lockheed Martin sa Pilipinas sa pamamagitan ng MRO facilities o training centers, maaaring magkaroon ng long-term knowledge transfer sa ating local defense sector. Isa ito sa mga matagal ng layunin ng AFP modernization, hindi lang umasa sa imports, kundi makabuo rin ng sariling kapasidad sa loob ng bansa. Ang pagpili ng F-16 ay may malalim na implication. Kapag F-16 ang nakuha natin, lalalim pa ang defense ties ng Pilipinas sa US, lalo na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, MDT, at EDCA. At sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea, ito ay isang mahalagang bagay. Mas madaling mag-integrate ang F-16 sa US command systems, at compatible na agad ito sa mga equipment ng ating allies sa Indo-Pacific region. Ngunit hindi rin nawawala ang pangamba ng ilang sektor. Paano kung magkaroon ng geopolitical shift? Paano kung ang pagiging masyadong dependent sa isang superpower ay maging disadvantage sa future? Hindi na bago sa Lockheed Martin ang makipag-compete sa global market. Pero bakit kaya ganito sila kaagresibo ngayon? Dalawa ang posibleng rason. Una, regional influence. Kung makuha nila ang Pilipinas, magiging domino effect ito sa ibang ASEAN countries na currently nagbabantay lang sa magiging resulta ng bidding na ito. At pangalawa, economic leverage. Malaking market ang Asia Pacific, at bawat contract ay may kasamang logistics, MRO, maintenance, repair, and overhaul, packages, pilot training, at after-sales support na milyones hanggang bilyones ang halaga. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa fighter jets, ito ay isang long-term defense partnership investment. Sa mga susunod na buwan, inaasahan na magiging mas klaro na kung sino ang mapipili ng Philippine Air Force para sa multi-role fighter jet program. Pero ang malinaw, kahit pa lamang ang sub-Gripen ngayon sa usapin ng affordability at operational practicality, hindi bibitaw ang Lockheed Martin. At habang tumatagal, mas lumalalim ang kanilang effort para ipakita na ang F-16 Block 70 ang best fit para sa Pilipinas. Kaya ang tanong, saan nga ba tayo dapat tumaya? Iyan ang kabuuan ng ating masusing pagtalakay tungkol sa laban ng Lockheed Martin para sa PAF-MRF project. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang mag-stick tayo sa tried and tested F-16? O mas strategic nga ba ang pagpili sa sub-Gripen? Comment down below at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam. Mag-subscribe na rin para sa iba pang Taglish Defense updates. Hanggang sa susunod, stay informed, stay alert. Welcome back.